Hello at welcome po ulit mga kaibigan sa Usual Road Truth at ito naman po si Erwin Silva, ang inyong lingkod. Ngayon naman po mga kaibigan, atin po namang tignan at atin po namang pansinin yung mga video, no, na ating nakita naman sa social media na para bang pinaparatangan nila na yung Panginoon pa mismo ang makasalanan kaysa sa mga taong naninirahan doon sa Kanaan, no. So ito po mga kaibigan, no, tingnan po natin yung kabuuan ng video upang malaman niyo po kung ano ang ibig kong sabihin. Ito po mga kaibigan at atin po itong isa-isahin, no. Watch this. God commands the killing of infants in the Old Testament several times. One place you see this is in 1 Samuel 15, and in that chapter, God tells King Saul to attack the Amalekites and wipe them out completely. In fact, he's very specific about his instructions. He's told to kill the men, the women, the children, and the infants, and even the animals. He's told to kill everything. Now, the reason given in the story is crazy. It's something that happened about 400 years earlier. So back in Exodus, the Amalekites attack Israel when the Israelites were leaving Egypt. The text specifically says that they attacked them in the wilderness. So in 1 Samuel 15, stick with me on this, God says this is punishment for what the Amalekites did back then. So when I read that, I had to stop and think about the timeline a little bit more because this passage always bugged me, even when I was a Christian. 400 years later, after the attack, the command is to destroy an entire population, including children and infants, who obviously had absolutely nothing to do with what happened centuries earlier. And one detail in the story that often gets missed, Saul actually carries out most of the attack, but he spares the Amalekite king and then for some reason keeps some of the livestock. Now, God actually condemns him, not for killing a lot of people, God condemns Saul for not killing everything. Look, you'll sometimes hear people say that the Amalekites were sacrificing babies or doing other horrible things. That's just not there. It's not in the text, and it's certainly not the reason given in 1 Samuel 15. The text says that this punishment was what Amalek did 400 years earlier. And even if some Amalekite adults had done terrible things, that still wouldn't make it right or moral to kill infants who had done nothing. There's no excuse. When I read passages like that, 1 Samuel 15 and others, I couldn't see the God described there as moral in any way, or certainly worthy of worship. And over time, it was passages like this that became one of the reasons I no longer believe that the Old Testament God exists at all. Yun. No, parang sinasabi niya na yung Biblia parang hindi totoo at God did not exist, no, dahil dun sa mga pangyayaring yun. Doon sa 1 Samuel chapter 15 na inutusan si King Saul na patayin ang lahat ng mga Amalekites, no, including pregnant women, mga babies, no. At yun po ay na-disobey nga ni King Saul yun at God condemned him, no, and rejected him as king of Israel. No, so tingnan po na natin mga kaibigan kasi po yung rason niya, 400, more than 400 years ago na po yun, yung pag-atake ng Amalekite sa Israel doon sa Exodus chapter 17, no? Pero bago po natin isa-isa yan mga kaibigan, no, atin munang tingnan saan nga ba nakapaloob itong mga Amalekites na ito, no? Upang atin pong malaman talaga kung ano talaga yung ibig sabihin ng Panginoon dito. Ito po tingnan po natin sa Numbers chapter 13 verse 1 to 2. At ang salita ng Panginoon kay Moses na sinabi, magsugo ka ng mga lalaki na makakapaniktik sa lupain ng Kanaan. Yun. Sa Kanaan po yun, pupunta yung 12 spy na to. Na aking ibinigay sa mga anak ni Israel, isang lalaki sa bawat isa sa mga lipi ng kanyang mga magulang, ay susuguin ninyo sa bawat isa'y prinsipe sa kanila. So 12 tribes, each tribe meron pong isang lalaki doon, no, na gagawing spy doon sa Kanaan. So Kanaan po yung kanilang pinupuntahan, no? So dito po mga kaibigan sa verse 29, si Amalek, yun yung mga Amalekites po, ay tumatahan sa lupain ng Timugan at ang Hethio at ang Jebuseo at ang Amoreo ay tumatahan sa mga bundok at ang Kananiyo ay tumatahan sa tabi ng dagat at mga
pangpang at sa mga mapangpang ng Jordan. So, ibig sabihin po, kasama po sa map ng Kanaan yung mga Amalekites. So, ano po bang ibig sabihin nun mga kaibigan? Tingnan po natin pong isa-isahin po natin ito upang maliwanagan po tayo kung ano talaga yung sinasabi ng Biblia na ito ba ay contradict, no, sa ating paniniwalang bilang tao o tayo po ay nagko-contradict sa paniniwala ng Panginoon. No, ito po mga kaibigan, ito kasi mga taong 'to hindi kasi masyado nila sinisiyasat ang buong katotohanan sa Biblia, conclude lang sila ng conclude, no. Tingnan po natin mga kaibigan, atin pong itong puntahan, yung 1 Samuel chapter 15 verse 7. At sinaktan ni Saul ang mga Amalesita mula sa Habila kung patungo sa Sur na nasa tapat ng Ehipto. Ito po tingnan po natin mga kaibigan, yung map, no, based on the description. Nakita niyo po diyan yung Amalekites, no, nandiyan po sa loob talaga siya ng Kanaan, no, sa southern ng part ng Kanaan. At kung makikita niyo po mga kaibigan, dito pong wilderness of Sinai, malapit po diyan sa teritoryo ng Amalekites, no. So, yung sinabi niya doon sa Exodus chapter 17 na nag-away yung Amalekites at yung mga Israelites kasi po dito ano lang po sila, magkatabi lang po sila doon, no, nung time ng Exodus, no. Kaya po ito po yung sinasabi niya na 400 years after na nangyari doon sa Kanaan, no, doon sa wilderness pala ng Sinai, ay yun daw ang dahilan kung bakit inutusan ng Panginoon si King Saul na patayin yung mga Amalekites dahil po sa ginawa nila doon po sa Exodus 17. At ito po yung sinabi diyan, no, dito po sa 1 Samuel 15 verse 2. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, aking tinandaan yaong ginawa ng Amalekite sa Israel kung paano siya'y humadlang sa kanila sa daan nang siya'y umahon mula sa Ehipto. Ito po yung sinabi niya. No, ito po yung rason daw ng Panginoon. So, hindi niya kasi buod binasa yung verse, yung chapter 15. Dito lang niya nabasa sa verse 2 yung dahilan, no? So, pero mayroon pa pong dahilang iba kung bakit inutusan si King Saul na patayin lahat ng mga Amalekites na 'yan. At ito po ang sabi diyan, no? Ito po, tingnan po natin, wait, bumalik. Sige lang. So, ito po, no? Again, yung map ng Kanaan before Israelites, no? At nung dumating na yung mga Israelites din sa Kanaan at nag-settle na at ginawa ng 12 tribes 'to, no? So, tingnan niyo, yung Amalekites at saka yung Benjamin ay talagang magkalapit lang talaga, no? So, si King Saul kasi is Benjaminites, no? So, nandiyan po sila sa mga territory ng Benjaminites, malapit lang po do'n, no? So, ito po ang sabi niyan sa verse 32 to 33 ng 1 Samuel, na ang magkagayoy sinabi ni Samuel, dalhin ninyo. So, yun nga, no, yung story sabi niya, hindi ng taong doon sa video, hindi niya daw po lubusang ah, yung command ng Panginoon ay hindi niya po yun lubusang ano ba yun, na fulfill, no? Kasi po hindi niya po pinatay yung king ng Amalekites na si King Agag. Ito po sabi ni Samuel diyan, nang kagayoy sinabi ni Samuel, dalhin ninyo rito sa akin si Agag na hari ng Amalesita at masayang naparoon si Agag sa kanya at sinabi ni Agag tunay na ang kapaitan ng kamatayan ay nakaraan na. So, akala kasi siguro ni Amalekite nung King Amalekite na si Agag na hindi siya papatayin ni King o ni Samuel, no. So, ito po ang sabi diyan. At sinabi ni Samuel kung paano niwalan ng anak ng iyong tabak. Ang iyong tabak ang mga babae ay nagiging gayon ang iyong ina na mawawalan ng anak sa gitna ng mga babae. Yun at dito nga po pinutol-putol ni Samuel si Agag. So, kung inyo pong iisipin, talagang malupit yung sinapit ni Agag sa kamay ni Samuel. Kasi po chinop-chop po siya ni Samuel. So, ito siguro yung kinaiinisan ng taong yun nung nagbasa dun sa video.
na parang sinasabi niya na masama talaga yung Panginoon. Pero tingnan niyo po mga kaibigan, sino ba ang masama? Ang Panginoon, si Samuel ba, o kung si Agag? Kasi si Agag mga kaibigan 'no, tingnan niyo kung anong sinabi ni Samuel, marami siyang pinatay na mga bata. Tingnan niyo po, ito po yung verse diyan sa 1 Samuel 15 na hindi niya po binasa. At sabi pa niya nga po doon, tama naman po na yung mga, Amalekites po ay nagsa-sacrifice po ng mga bibis. At ito po mababasa po natin diyan sa Deuteronomio chapter 9 verse 4 to 5 'no. Huwag kang magsalita sa iyong puso pagkatapos na mapalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo, na iyong sasabihin, ito po na ano po diyan, ibig sabihin po ng Panginoon ito pong mga tao diyan sa Kanaan including Amalekites po. Dahil sa aking katuwiran ay ipinasok ako ng Panginoon upang ariin ang lupang ito, na dahil sa kasamaan ng bansang ito ay pinalayas ng Panginoon sila sa harap mo. Dahil po masama na po talaga yung mga tao diyan, 'no, diyan sa mga lugar na 'yan, sa Kanaan including the Amalekites, 'no. Hindi dahil sa iyong katuwiran o dahil sa pagtatapat ng iyong loob ay iyong pinapasok upang ariin ang kanyang lupain, kundi dahil sa kasamaan ng mga bansang ito ay ipinalaya sila ng Panginoong Diyos sa harap mo at upang kaniyang pagpatibayin ang salita na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Masama talaga yung mga taong diyan, 'no? Kaya po noong sabi niya ni Moses again sa chapter 18 verse 9 to 14, "'Pag pumasok ka sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos ay huwag kang mag-aaral gumawa ng yaon sa mga karumal-dumal ng mga bansang yaon." So, karumal-dumal talaga yung mga taon. Kaya po na-mention po doon sa verse, 31 to 32 ng 1 Samuel chapter 15, masama talaga yung ugali ng taong yung hari na si King Agag, 'no? At ito nga po, sinalaysay na ni Moses before po before it happened doon sa 1 Samuel 15, 'no? Sinalaysay na talaga ni Moses kung ano talaga ang klaseng mga tao ang mga naninirahan diyan sa Kanaan, including the Amalekites. Huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae. Talagang sine-sacrifice nila yung mga anak, 'no? Nila, yung mga babae at lalaki sa apoy. Sinusunog talaga nila ng buhay para lang i-sacrifice sa kanilang mga gods, 'no? O nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin o engkantador o manggagaway o engkantador ng mga ahas o sangguniya niyan sa masamang espiritu, yung mga nagtatawag ng mga evil spirit o mahiko o sumasangguni sa mga patay. Tingnan niyo nga kung ano nga kasama yung mga taong dun, tapos sabihin pa nila yung parang Panginoon pa yung masama, na bakit gusto niyang patayin lahat ng mga taong dun. Kasi po that is a judgment na po sa kanila. Remember po 'no, sabi ng Panginoon kaya po, pinapatay niya rin po yung mga nagbubuntis at saka yung mga babies. Dahil pa sabi ng Panginoon diyan sa, 10 commandments po, on the second commandment 'no, from first, third to fourth generation po ay magsa-suffer po ng kaniyang mga kasalanan, 'no? At ito po, sapagkat sinumang gumawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon at dahil sa mga karumal-dumal na ito ay pinalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Kaya po gusto na po ng Panginoon na i-stop na yung mga karumal-dumal na kanilang mga ginagawa, 'no? Kaya po inutusan si King Saul na patayin lahat 'yun. Ikaw magkakasala sa Panginoon mong Diyos sapagkat ang mga bansang ito ay iyong aariin ay nakikinig sa kanila na nagmamasid ng mga pamahiin at sa mga nanghuhula, ngunit tungkol sa iyo ay hindi pumayag ang Panginoon mong Diyos na gawin mo. Ito po yung resulta 'no, ayaw kasi ng Panginoon na gawin ng mga Israelites yung ginagawa ng mga tao dun.
At kaya po inutusan ng Panginoon itong mga Israelites na ito 'no, na patayin lahat yung mga tao dun including the Amalekites 'no. Kaso pagdating mo po diyan sa hukom, 2, bersikulo 1 hanggang 4, ito pong sabi, "At sumamba ang na ang at sumampa ang anghel ng Panginoon sa Bushin mula sa Gilgal at kaniyang sinabi, Kayo'y pinaahon ko mula sa Ehipto at dinala ko kayo sa lupain na aking isinumpa sa inyong mga magulang at sinabi ko, kailanmay hindi ko sisirain ang aking tipan sa inyo. At huwag kayong makikipagtipan sa mga taga-tao sa mga taong taga-lupaing ito. Inyong iwawasak ang kanilang mga dambana, ngunit hindi ninyo dinig ang aking tinig. Bakit ginawa ninyo ito?" Sabi ng Panginoon, sana patayin niyo lahat yung mga tao doon sa Kanaan, including the Amalekites. Bakit hindi nila ginawa? Iyon rin po yung kasalanan ng mga Israelites nito. Bakit hindi nila ginawang lipunin o patayin lahat ng mga tao doon? Kasi yun ang gusto ng Panginoon para hindi sila mahawa. Kung ano yung ginagawa ng mga tao doon ay hindi po sila mahawa, 'no? Pero hindi nila po sinunod lahat yun. Ito po ang sabi diyan, "Kaya't aking sinabi rin, hindi ko sila papalayasin sa harap ninyo, kundi sila'y magiging parang mga tinik sa inyong mga tagiliran at ang kanilang mga diyos ay magiging silo sa inyo." At nangyari sa pagkasalita ng anghel ng Panginoon sa mga salitang ito ay ang mga anak sa lahat ng mga anak ng Israel na inilakas ng bayan at kanilang tinig ay umiyak. Wala namang magawa ng mga Israelites, umiyak na lang 'no, kasi hindi nila sinunod yung ano ng Panginoon, sinabi ng Panginoon. Kaya po nung nagiging king na si King Saul ay gusto na ng Panginoon na wakasan po lahat na ito. Gusto po niya na patayin lahat yung mga Amalekites. At yun yung pong kasalanan ni King Saul, hindi niya rin po tinupad yun, kagaya ng ginawa ng mga early father nila. No, yung first generation doon sa Israel na pumasok o sa Kanaan na pumasok, hindi po nila na ginawa yun na patayin lahat ng mga taon dun. Yun din ang ginawa ni King Saul, hindi niya po sinunod yung Panginoon. At yun po ang rason kung bakit siya ni-reject, hindi dahil sa hindi niya pinatay yung mga Amalekites. Hindi niya sinunod, kagaya ng ginawa ng mga Israelites na ito na hindi rin nila sinunod ang sabi ng Panginoon. Kasi yung rason niya kanina, gaya po ng galit ng Panginoon kasi po hindi niya lahat pinatay ang mga tao dun, yung mga Amalekites na yun. Hindi po gano'n yung ibig sabihin dun, hindi niya po sinunod lahat ang utos ng Panginoon na patayin lahat. Hindi porket hindi niya pinatay lahat, dun nagalit ang Panginoon, hindi po. Sa utos po ng Panginoon na hindi niya po yung sinunod. Yun pong rason. Hindi dahil sa hindi niya pinatay lahat ng mga tao dun. Hindi pagsunod sa utos ng Panginoon ang rason kung bakit nagalit ang Panginoon kay King Saul at sa mga Israelites na ito. At ito po mga kaibigan 'no, sa Hukom 2:11 at sabi po diyan, ano ang epekto sa kanila 'pag hindi po nila pinatay lahat ng mga tao dun. Ito po, "At ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga Baal." Kaya po gusto po ng Panginoon na patayin lahat ng mga tao dun including the Amalekites para wag silang mahawa sa mga ginagawa nila. Ayun, hindi nila kasi sinunod. Ayun, tingnan niyo, nagkaproblema tuloy yung Israel, nagkaproblema yung Panginoon sa kanila. Na sila sana yung magiging example sa mga neighboring countries nila, naging masama pa sila sa paningin ng mga tao at mas masama pa yung ginagawa nila kaysa sa mga tao doon sa Kanaan. At hanggang po diyan mga kaibigan, kasi po 'pag binasa mo po yung Book of Judges, halos lahat po ay mga makasalanan yung ginagawa nila diyan sa loob ng Kanaan. Hanggang po pumunta po sa hari na si Haring Manase at ito po yung ginawa ni Haring Manase. Tingnan niyo po, kung makikita niyo po 'to sa ginawa ng mga Amalekites. Si Manase ay may 12 taon nang siya'y magsimulang maghari.
at siya'y nagharing 55 taon sa Jerusalem. At siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, ayon sa mga karumal-dumal ng mga bansa na pinalayas ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel. Yun, kung ano po yung ginawa ng mga tao doon, including the Amalekites, yun din ang ginawa ni Manase. Ngayon, sabihin nyo, sino ang masama? Ang Panginoon ba o yung mga tao dyan? O kayo, yung gumawa ng bidyong to? Hindi nyo po ba tinatanong yung sarili nyo? Na baka kayo rin ay gumagawa ng ganito? Ginagawa nyo yung mga ginagawa ng mga Amalekites? Ito, sapagkat kanyang itinayo uli ang mga mataas na dako na giniba ni Ezekias na kanyang ama, at siya'y nagtayo ng mga dambana na ukol sa mga Baal, at gumawa ng mga asira at sumamba sa lahat ng natatanaw sa langit, naglingkod sa mga yaon. Ayaw kasi ng Panginoon ang gagawin yun ng mga Israelites. Kaya po gusto niya patayin lahat ng mga tao doon. Eh, hindi nila pinatay. Yun lang, tingnan nyo kung anong nagawa, kung anong resulta. Sabihin nyo pa, Panginoon pa yung masama. At siya'y nagtayo ng dambana sa bahay ng Panginoon yun, sa Jerusalem pa mismo. Sa templo pa mismo ng Panginoon, siya gumawa ng mga idols niyan, na pinagsabihan ng Panginoon sa Jerusalem ay malalagay ang aking pangalan magpakailanman. At siya'y nagtayo ng mga dambana ukol sa mga natatanaw sa langit, sa dalawang looban ng bahay ng Panginoon. Kanya ring namang pinaraan ang kanyang mga anak sa apoy, sa libis ng anak ni Himon. At siya'y nagpamahiin at nagsanay ng panggagaway at ng huhula. Halos lahat po ng characteristics na makikita mo dyan sa ginagawa ng mga Amalekites ay yun ang sinunod ni King Hezekiah at ng mga tao doon sa Israelites. Kaya po nang utos ng Panginoon na kahit ang bata po ay patayin, kasi po ayaw nilang mahawa, ayaw ng ang Panginoon na mahawa yung mga Israelites sa kanilang mga ginagawa. Tingnan nyo kung sino ba yung masama. Panginoon ba? O yung mga tao doon? Panginoon ba? O kayo ang gumagawa ng bidyong ito na sinisiraan nyo lang yung Panginoon dahil sa doong verse lang. Hindi na kayo nag-research pa ng iba. Yung buong story na nandyan sa Biblia, nag-conclude na lang kayo na masama ang Panginoon dahil sa binasa nyong isang chapter lang. Kakatakot to, mga kaibigan, itong mga tao to. Kaya po ako gumawa ng bidyong ito kasi po marami pong malilinin lang ang mga taong ito sa mga paninira at mga maling akala nila na ang Panginoon pa ang masama kaysa sa kanila, kaysa sa atin ng mga tao. At ito nga po sa verse chapter 3 verse 6, continue po natin. 60. At nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, yun, yung kaninang binasa natin sa Deuteronomy 18, at sa mga mahiko, siya gumawa ng maraming kasamaan sa paningin ng Panginoon upang mungkahiin niya siya sa galit. At ito rin po sa last chapter, no, ano rin po, kung kanina nabasa po natin na yung mga Amalekites at yung mga Canaanites ay pinalaya sa kanilang lupain dahil sa kanilang mga kasamaan. At ito na rin po mga kaibigan, inadapt po ng mga Israelites yung kanilang mga kasamaan, no? Ito na rin po ang nangyari sa mga Israelites. Bukod dito ay lahat ng mga pinuno ng mga saserdote at ang bayan ay nagsisalangsang na mainam yaon sa lahat ng karumal-dumal ng mga bansa at kanyang dinumihan ang bahay ng Panginoon na kanyang itinalaga sa Jerusalem. At ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, nagsugo sa kanila sa pamamagitan ng mga kaniyang mga sugo na bumangon maaga at nagsugo sapagkat siya'y nagdala habang
sa dalang habag sa kanyang bayan at sa kanyang tahanang dako. Ngunit kanilang tinuya ang mga sugo ng Diyos at walang kabuluhan ang kanyang mga salita at dinusta ang kanyang mga propeta hanggang sa ang paggalit ng Panginoon ay bumugso laban sa kanyang bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan. At yun po, inadapt po nila lahat ng mga ginagawa, no? Kahit po mayroon ng mga prophets, no? Ang binigay ng Panginoon, hindi rin po sila nakikinig at pinatay pa po nila yung mga propetang ito at wala na pong gamot para sa kanila. So ano pa yung ginawa ng Panginoon? Kaya't dinala niya sa kaniya ang mga hari ng Kaldiyo na siyang pumatay sa kanilang mga binata pamamagitan ng tabak sa bahay ng kanyang sanktuaryo. At hindi nagkaroon ng habag sa binata o sa dalaga, sa matanda o sa may uban, ibinigay niya sila lahat sa kanyang kamay. Ibig sabihin po mga kaibigan, ang mga Canaanites po ay pinalayas po doon sa kanilang lupain dahil sa kanilang karumal-dumal na ginawa. Yun din ang nangyari sa Israel nung ginawa nila yung mga karumal-dumal ng mga Canaanites including the Amalekites. Pinalayas din yung mga Israelites doon sa lupain ng Canaan at doon nga po nagiging slave sila o nagiging captive sila doon sa Babylon within 70 years. Ngayon, sino po ang masama mga kaibigan? Ang Panginoon ba o yung mga taong nandoon naninirahan doon, no? At saka yung mga Israelites na sana po ay patayin nila lahat upang hindi po sila mahawa sa kanilang mga ginagawa, ay hindi po nila sinunod yung Panginoon. At yun po ang nagbigay sa kanila ng problema. Ngayon po mga kaibigan, ito po ay isang lesson sa atin na pag tayo po ay hindi sumunod sa utos ng Panginoon at gawin natin yung mga ginagawa ng mga Amalekites na yun, tayo rin po ay hindi makakapasok sa promised land na iprinamis ng Panginoon kay Abraham. Hindi po yun land of Canaan na nandun ngayon sa Israel, kundi yan po ang new heaven and new earth, including po yung mga taong ito ang gumagawa ng video na pinapalabas pa nila na yung Panginoon pa ang masama. Pag hindi po kayo nagbago, kagaya ng mga Amalekites, kagaya ng mga Israelites, kayo rin po ay hindi makakapasok sa new heaven and new earth. And that was the heavenly Canaan. Sana po mga kaibigan, kayo po ay maliwanagan sa ating video ito. At nawa po ay wag po kayong makinig sa mga taong ito. Mag-research po tayo. Mag-study po tayo ng mga malalim pa upang tayo po ay magkaroon ng matatag na pananampalataya sa Panginoon. Salamat po sa inyong pakinig. At ulit po, ito po si Erwin Silva, ang inyong lingkod. Ye shall know the truth.